Second week of January, naisipan namin ng family ko na magmapa 9. Nakapunta na kami more than 4 years ago, nung time na wala pang pandemic. Pero yung time na yon, si Azul, yung Ford EcoSport namin, yung dala ko. At doon kami sa viewing deck nagpunta sa kabilang side ng lawa. This time, naisipan namin na dito naman sa may camping area sa tabi mismo ng lawa at kasama na si Negro, ang Black Ranger namin. Isa lang talaga masasabi ko, ang ganda ng lugar, malinis, maayos, tahimik at perfect talaga siya kung ang hanap mo ay nature trip or camping. Bilib din ako sa mga taga Mapanuepe at mga lokal dito. Kahit sobrang sikat na, ay napapanatili pa rin ang maayos sa lugar. At kahit malayo nga at nakakapagod na mag-drive, masasabi ko talagang sulit na puntahan itong lugar na to. Day tour lang kami dahil bigla ng plano at gusto na namin masubukan sa off-roading sa Mapanuepe ang Ranger XL namin. 10 AM na kami nakaalis sa Bataan at pasado alas 12 naman kami nakarating sa campsite. At dahil day tour nga lang, 5 PM pa lang umuwi na rin kami dahil matraffic na sa mga daraan ng bayan papunta at pabalik sa Olongapo. So eto yung ilang videos ng mga madadaanan natin pabalik doon sa mismong highway. Dito, makikita natin na halos lahat ay buhangin at rough road. Walang sementadong kalsada, maraming part na matubig at mabato. At syempre, dahil mabuhangin nga, lalo na doon sa may ere ng dike, grabe din alikabok. Para sa mga first timers pa lang sa Mapanuepe, hayaan yung bigyan ko kayo ng ilang tips at mga paalala. Kaliwa kayo da. Una, mabuhangin at malikabok papuntang camping site. Kaya siguraduhin may aircon ng mga sasakyan. Kung wala naman, dapat may dala kayong face mask, lalo na dun sa mga may respiratory illnesses. Pangalawa, hindi kailangan 4x4 ang sasakyan mo. Okay lang kahit 4x2. Basta mataas lang yung ground clearance. Well, actually, kahit anong kotse pwede. Doon nga mismo sa mismong campsite, may nakakita kong Hyundai Ion, Toyota Vios. Pero syempre, drive at your own risk. Kasi ako na nagsasabi, rough road siya. Then maraming areas na merong crossing na pwedeng mabasa yung ilalim ng kotse kung mababa yung clearance. And of course, andun pa rin yung risk na pwede kang mabalahaw. Pangatlo, hindi obligado ang tour guide. Pero kung hindi ka pa nakakapunta, kailangan mong kumuha dahil siguradong maliligaw ka dahil walang mga markers yung mga dadaanan nyo. Ikaapat, mas okay din kung may tour guide, lalo na kung kotse ang dala mo, para pwede mong i-request na idaan ka sa mas safe at mas konting river crossing na pwedeng daanan. Kalima, may babayaran kang environment fee na nagkakahalaga ng 30 pesos bawat tao. Yung mga chikiting libre lang sila. Kaanim, pagdating sa mismong campsite, may babayaran kang additional na 300 pesos car parking fee at 5 pesos naman sa bawat pasahero. Again, libre yung mga bata. Ikapito, importante ito, walang cellphone signal. Kaya siguraduhin nyo na bago kayo pumunta sa site, nagpaalam muna kayo sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga girlfriends, sa mga boyfriends, no? Para di kayo nahanap pag uwi nyo, hindi kayo aawayin. Ikawalo, may wifi service na ino-offer doon sa mismong site. Pero syempre, may bayad siya. Ikasyam, may tindahan kang mabibilhan ng pagkain at inumin. Siyempre, may mga ulam din. Ikasampu, may CR. So, hindi problema ang pag-ihi at pagdumi. Meron din silang shower area. Siyempre, may bayad yung ihi, dumi at ligo. Yung utot, libre lang.
May pagkakataon na sobrang daming campers at tikit-tikit na ang mga sasakyan at ang mga tents. Nagbigayan tayo at kung wala na talagang pwesto sa gusto nating area, pwede naman tayong lumipat sa ibang lugar. Malay mo, doon ka pa makakita ng mas magandang view. Ika-12, sa mga night campers, walang power source na pwede ka magsaksak ng ilaw or mga devices para i-charge. Siguraduhin may dala kang sariling power source. Ika-13, pwede mag-bonfire. Pero, tanungin muna yung mga local caretakers kung saan lang pwede mag-paapoy. Siyempre, hanggat maaari, iwasan nating mag-cause ng sunog sa lugar, di ba? Ika-14, huwag masyadong mag-ingay o magpatugtog ng malakas kapag gabi na. Siyempre, kailangan din natin respetuhin yung mga ibang campers na nagpapahinga na o natulog. Tandaan din natin, malayo din biniyahin nila, di ba? So, pagod yung mga yan. Ika-15, hindi pinapayagan mag-swimming dahil na rin sa banta at mataas na mercury level sa lawa. Suspension legs yun, no? Di ba? Ito yung suspension legs ko. Ika-16, Suspension legs ko. huwag mag-iwan ng basura at panatiling malinis ang kapaligiran. Kung ano yung dinatnan yung kalagayan ng camping area, dapat pag alis natin, ganoon din siya. Sana makatulong itong ilang tips at mga paalala na banggit ko. Napakaganda ng Mapa 9 at panatilihin natin itong maayos at malinis para ma-enjoy din ng mga sunod na henerasyon. Hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan mo ang video, don't forget to like and subscribe. Maraming salamat sa panonood. Hindi, mamaya mag-vlog tayo dyan.
paunahin daw yung ano yung nasa harapan. Para mas question, paano mali naman nire-relay mo? Mali, kaya pauna yung nasa harapan natin. Para kung ma-stuck sila, ano? Sila may stuck. Joke ba? Woo!